So, ito na yung continuation sa ETAP experience ko. So, sabi niya na na-claim na daw ng ibang tao yung pera ko kasi may nagpasa ng ID yata yun o something. So, sabi ko, okay, pwede ko po bang hingiin yung ID na nag-claim ng pera ko para ma-raise ko yung concern ko sa police. Yun ang sabi ko sa kanya, yung sabi ko sa kanya. And then sabi niya, hindi kami matatakot na mag-raise ka doon sa police kasi ano daw, ganun. Sabi ko, ba't ka naman matatakot? Sinabi ko lang, hingiin ko yung yung ID na nag-claim ng pera ko para may sumbong ko yan, may raise ko yan yung concern ko sa police para wala na siya ibang mabudol na iba, wala na siya ibang ma-scam. Wala naman akong ibig sabihin doon. Kung babasahin niyo lang na maigi yung message ko, yun yung sinasabi ko. Hindi kayo tinatakot. So, nung hiningian ko siya ng ID ng di ba, nang hingi ako ng ID sa kanya, may sinend siya na photo sa lalaki. Saglit lang, pagkatapos send, basta lalaki. Tapos, dinelete niya. So, sabi ko, putang inang to. Scam yata to So, sabi, tapos may message pa siya na mahaba na ganun nga, may natutulungan daw silang student na may ganun ding issue, tapos 16,000 nila. Tapos, yun, nagbigay din ng ID. Sabi ko, bakit nga ba ako magbibigay ng ID sa tao na hindi ko kakilala? Kung yung ETAP yung nanghingi dun, automatic naman siguro yun na mag-submit ako ng photo or ID for verification doon sa link nila, hindi sa tao na hindi ko kakilala, kasi hindi naman natin alam niyo kung gagamitin niya yun sa atin or ano ba, 'di ba? Hindi natin, wala tayong kasiguraduhan kung ibibigay ba sa atin yung may trust issue kasi, 'di ba? So ganun, hindi okay, sinakyan ko siya, sabi ko, nag-isip pa muna ako ng mga ilang minuto, tapos sinakyan ko siya. Kasi may nag-comment din doon na sabi niya, nagpapasalamat siya doon sa isang agent na tumutulong sa kanya. Tapos sabi niya na ay hindi na daw siya maggamit ng itap sa kiosk ng itap kasi may trauma na daw siya doon sa pera. Then sabi ko, kaya nagtanong ako sa kanya, hindi ko siya kakilala, nag-message ako ng private, saka sabi ko na na ma'am, nabasa ko kasi yung yung comment mo dun sa reviews, February something yata yun, about ETAP, kung okay lang ba na mag-submit ng ID. Sabi niya, nag-reply siya after hours or minutes or something, basta ganun, nag-reply pa siya, sabi niya, oo, nanghingi sila ng ID for verification. O sabi ko, okay, pero hindi na ako nagtanong kasi hindi ko siya kakilala. Baka naman sabihin niya na feeling close ako, bakit siya inanuhan ko, may naman, ETAP cares naman. So, sabi ko, marami talaga akong tanong sa sarili ko kung ibibigay ko ba talaga or ganun. Sabi ko sa kapatid ko naman to sabi ko, bahala na kung mawala yung pera or ibibigay niya o ano. So, sinakyan ko siya. Sabi ko sa kapatid ko, ibigay mo sa akin yung ID mo at saka yung number kasi yun naman naka-register sa GCash niya na pinapadalhan ko ng pera. Nag-submit, pinasa ko sa kanya. After a few minutes, 30 minutes or something, 40 or about that, like that. And then, nagpasa ako ng ID ng kapatid ko doon. Pinasa ko sa kanya, sinend ko. Ipapakita ko pang screenshot, meron ako. Tapos, pinasa ko din yung number ng kapatid ko na yun na yung nakaregister sa GCash na sinindan ko ng pera gamit yung ETAP machine ng kiosk nila. Tapos hanggang ngayon guys, walang nag-reply. Yung babaeng yon, hindi talaga nag-reply. Kasi yung sa ETAP nila na bot lang talaga yung nagre-reply, hindi tao. So, yun, kaya yung kausap ko yung nila parang operator sa intercom nila sa ETAP or something, or agent or something like that. And then yun, hindi siya nag-reply hanggang ngayon guys. Anong oras na? 4:54 PM. It's Monday, Thursday, Holy Week ngayon. So, hindi siya nag-reply. So, doon naman sa 'di ba sabi ko dati na
sabi ko nung una na, sinabi ko sa kapatid ko na yung sinendan ko na pera na gamitin mo yung account mo kasi yung gamit na Facebook kasi sa kanya talaga yun. Tapos sabi ko mag-raise ka ng concern doon, baka sa'yo mag-reply kasi yung naka-register na number tsaka name doon sa GCash sa'yo. Nag-ano siya, yung i-copy paste lang niya yung message ko, tapos yun din yung sinasend niya doon. Tapos may nag-reply na itap doon, tapos binigay niya yung kinaka-copy paste niya sa akin na mahabang mga information, mga details. Tapos may nag-reply na isi-send daw yung chaos, yung green parang green card na nakadikit yun sa chaos machine. So nung sinabi ng kapatid ko yun na hinhingi, pumunta talaga ako doon sa City Mart store dito sa Hernan Cortez, Malawi. Near lang, walking distance dito sa Bamboo Bay. Pumunta ako doon. Tapos pinipicturean ko yung yung green card. Tapos sabi ko sa kapatid ko na ipasa mo yan doon sa kung sino man yung sa'yo na nag-message sa'yo, ipasa mo yan doon. Tapos ilagay mo na rin yung photo ID mo, tsaka yung number mo, at sabihin mo doon na ito yung number na sinindan ng pera, at tsaka ito din yung number na naka-registered sa GCash. So yun. So sa etap yun. So nag-wait pa kami ngayon, so waiting pa kami kung anong reply sa nila sa etap nila, ewan ko ano ba yan, pisto. Basta yun na ng ulo kasi buti na lang may yung pera ko, tangina, last na yun. Buti. Tapos may ibang naiwan pa ako, tapos yun na lang naiwan sa akin kasi wala pang pera. Tapos ganun lang nangyayari. So ito lang yung concern ko ko sa etap. Sana naman, kasi parang unprofessional yung naka-assist sa akin. Alam ko naman na maganda yung pamamalakad niyo sa business ninyo. Kasi lang yung may agent kayo na nagkakamali doon, tapos parang instead of tulungan yung customer, parang nangbubuli pa. So guys, hindi naman lahat ng tao walang pinag-aralan, guys. Marunong din yan na nakakaintindi din yan kung unprofessional. Sana man lang turuan nyo naman lang yung mga tao niyo. Kasi iwan ko lang. Kasi pag ganun siya mag-approach ng customer, para talagang scam yung dating sa akin. Sorry etap ha, pero parang scam talaga yung dating sa akin sa pag-approach niya. Then ewan ko lang. Pero yung nagme-busy sa kanya, nakalagay doon etap cares. So meaning tao niyo yun, hindi yun scam. Ewan ko lang kasi paano maka-message yung etap cares sa kanya na profile kung gawa-gawa lang niya yun. Tapos di ko naintindihan talaga, as in di ko talaga naintindihan. Yung gusto ko lang malaman, maliit lang naman yung pera na yun eh. Gusto ko lang malaman na kung mai-refund ba yung money ko or hindi. Or, di ba guys, it's not my first time guys. Na-try ko din to sa GCash, pero yung GCash, hindi ganun. Pag may hingin yung GCash na direkta talaga sa GCash lang talaga, hindi naman ng mga agent na yan. Pag may mga personal information, direct lang talaga sa link, di ba? Ganun na sana dapat. Bakit ganun? Parang, ewan ko lang. Di ko na talaga yun. Parang, first time ko, pero yun na yung last. Di na talaga ako magano ng pera dyan sa etap na yan. Kasi walang walang feedback. Yun na. Sorry.